Matinding pinsala ang iniwan ng habagat sa isang komunidad ng mga kapatid nating Aita sa Bataan. Nangangamba sila sa muling pagbuhos ng malakas na ulan na maaari raw magdulot ng landslide. At live mula sa bayan ng Dinalupihan, may Express Report si Mon Gualvez. Mon, kamusta nga ang lagay ng ating mga kapatid na Aita dyan? Ruth, nako, nangangamba ang mga kapatid nating Aita, mga nasa indigenous people community dito sa bayan ng Dinalupihan, particularly sa barangay Bayan-Bayanan dahil nga sa nangyaring landslide sa kanilang lugar. Ang takot nila, baka maulit na naman daw ang insidenteng ito oras na magkaroon ng mga pag-ulan sa mga darating na araw. Nagkalat pa nga ang naglalakiang tipak ng bato na singtaas ng tao o mahigit 5 talampakan sa may barangay Bayan-Bayanan dito sa Dinalupihan. Kasama kasi itong gumulong pababa ng bundok nung kasagsagan ng malakas na ulan nitong mga nakaraang araw. Ang isang bahay, bubong na lang halos ang kita matapos mapuno na ng lupa ang likod na pader dahil sa landslide. Nagkalat din ng ilang gamit, mga bahagi ng puno't buhangin na dinaanan naman ng flash flood. Kwento ng mga residente, nakarinig daw muna sila ng malakas na tunog bago nangyari ang tila rock slide. Kakaba-kaba tuloy ngayon ang mga kapatid nating Aita sa lugar, lalo't halos katabi lamang ng pinangyarihan ng pagguho ang kanilang mga tirahan. Paliwanag ng lokal na pamahalaan ng Dinalupihan, saturated na ang lupa matapos ang halos 3 linggong pag-uulan. At dahil may pangamba ng mga panibagong pag-uulan sa susunod na linggo, itinuturing na nilang danger zone ang pinakadinaanan ng landslide. Ina-assess na rin nila ngayon ang posibleng paglikas sa mas ligtas na lugar ng mga pamilyang naninirahan pa rin sa paanan ng bundok. Pakinggan natin ang kanilang mga pahayag. Malambot na po yung lupa. So, yung tendency po niya dahil malambot na po, lalo dito sa elevated part, dudulak po yan at bababa po siya. Lalo na po, malakas po yung tubig. Pag bumagsak ang ulan, ayun, nagkakaba na ako. Sabi ko, Lord, ito na naman. Bahala ka na po sa amin. Hindi nga po kami natutulog ngayon kami mag-ina. Ala naman po kami paglikasan na ibaluti eh. Ruth, bukod sa pangamba ng landslide, talagang binabantayan din at pinaghahandaan naman ng mga taga-Dinalupihan ang pagbaha. Kaya nga itong nasa likod ko, isang ilog malapit dito sa Barangay Pentor, halos balik na siya sa normal, no, yung level ng tubig dito. Pero kaliwat kanan na yung ginagawang sandbag ng mga residente at ng barangay pati ng munisipyo para maharangan itong palikong bahagi ng naturang ilog dahil nga malakas yung current o ragasan ng tubig dito at nasisira lang din yung mga riprap dito sa lugar. Kaya kahit paano, makakatulong daw bilang proteksyon yung mga sandbag na nilalagay nila oras na magkaroon ng pag-uulan, lalo sa susunod na linggo. Ruth? Mon, yung binanggit mo ng mga pamilya dyan sa may bundok, no, parang sabi mo, parang kung sakala i-evacuate na lang sila kasi nga danger zone yan. Willing ba naman sila na umalis dyan sa bahagi na yan ng kanilang tinitirahan? Actually, Ruth, sabi naman nila kung sakasakaling palilikasin sila, wala naman daw problema para nga mas safety yung kanilang mga sarili at pamilya. Ang problema, wala rin kasi silang matitirhan kung tutuusin daw kung permanently na silang paaalisin dito sa lugar. Sa ngayon, hindi pa naman sila permanently na pinapaalis doon sa area kahit malapit sila sa pinangyarihan ng landslide. Ang pinakatinuturing muna na danger zone ng lokal na pamahalaan ay yung mismong dinaanan lamang ng landslide. Sila kasi talagang mga 1 metro na lamang o 2 metro na lamang mula doon sa mismong pagguho. So ngayon, naka-closely monitor ang LGU ng Dinalupihan sa area lalo kapag nagkakaroon na ng malakas na mga pag-ulan. At ang sinasabi din naman ng mga residente, anytime na sila'y palikasin, sila naman daw ay susunod bilang proteksyon na rin daw sa kanilang mga sarili. Ruth? Yan po ang Express Report ni Mon Gualvez live mula sa Dinalupihan, Bataan. Mga kapatid, Ruth Cabalpo, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.